Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan naman natin ngayon paano na naman natin ma-access yung array gamit ang for loop. In my previous video, pinag-aralan natin yung size of. So definitely gagamitin natin siya ngayon para ma-demonstrate ko ng malinaw sa inyo paano tayo gagamit ng for loop on accessing yung array ng ating mga program or mga code. So without further ado, para maipaliwanag ko din ng medyo malinaw sa inyo, open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. So ngayon guys, ang gamit ko is Visual Studio Code. As you can see, ito na yung ating intro sa C++. Meron akong code dito. Magta-type na lang ako ng code sa loob. So again guys, syempre gagamit pa rin tayo ng array. Magde-declare na ako ng array. So yung pa rin, yung hundreds, yung my favorite array. Sabihin natin, meron tayong array dyan na hundreds. So again, as best practice, hindi ko i-mention yung size. Magbibigay ako ngayon ng value. Magsimula tayo sa 100, 200, 300, hanggang 500 tayo. Then, end of the statements. Meron siyang 5 elements. Therefore, yung size niya is 5, pero hindi ko i-mention. Ngayon, gagamitin ko na yung tinuro ko sa inyo on my previous video, yung size of, kung saan si code mismo yung magbibilang ng size ng sarili niyang array. Dahil size to guys, so number pa rin to, integer na naman tayo dyan. Pangalanan natin siya na array size. Ano magiging value niya? So tinuro ko na sa inyo yan, yung expression na tinuro ko. Una, size of muna tayo. Pa-calculate natin yung size ng mismong array, si hundreds. Tapos i-divide natin yan dun sa size naman nung kada element, simula sa 0. Then end of the statement. Para makuha niya yung total size ng array. Ngayon, punta na tayo dun sa ating main topic. Gagamit ako ngayon ng for loop to access, para ma-access mo each element. So, paano yan guys? Ganito. For. Siyempre, for loop yan. Tapos parenthesis and then yung kanyang block of codes. Anong gusto ko mangyari sa condition? Ganito. Ibababa ko lang yung kanyang block of codes para hindi tayo malito. Sa condition, gusto ko na mag-i-initialize ako dyan ng integer variable. Ang pangalan is I. Of course, index. So, bibigyan ko siya ng value na 0 kasi dyan magsisimula yung index natin. End of the statement. Ngayon, sa condition tayo. So, yung condition, alam naman natin sa pag-aaral natin na yung condition ng for loop, yan yung magde-determine kung ilang beses siya mag-loop. Yan yung magbibigay ng bilang kung ilan beses mo gusto mag-true yung condition. Sa madaling sabi, kung ilan beses mo siya gusto mag-loop. Ngayon, dahil gusto natin ma-access kada element ng ating array. So, definitely, ang gusto natin dito is kung ilan yung size ng array, ganun din kadami yung loop. Nakuha ninyo. Kaya ako minention tong size of. Kasi guys, yan yung gagamitin ko dito sa condition ng for loop. Usually kasi ang ginagawa natin, gagawa tayo ng condition na ganito. Kapag si I is less than alin? Bibilangin ngayon natin 1, 2, 3, 4, 5 o less than 5, gagawin natin yung ganyan. Saka tayo magko-colon. So dito, ginagawa natin to para ma-sure natin na 5 beses talaga siya iikot kasi 5 yung element. Kagaya ng sinabi ko, paano kung hindi natin inexplicitly nilagay yung size ng array? Kung bibilangin din natin, para saan pa to? 'Di ba? Nagpagod ka pa din, binilang mo pa din. Kung sobrang dami na niya, tinatamad ka magbilang, may paraan naman. Kaya ako ginamit itong array size para yan na lang din yung ilalagay ko sa condition. Array size. Ibig sabihin yan guys, yung condition natin ganito. Hanggat si index sa current value niya na 0, hanggat siya ay less than array, maglo-loop siya. Ibig sabihin yan, kung ilan yung array size, ganun beses din siya kadami maglo-loop. Di mo na kailangan bilangin. Di mo na kailangan maglagay ng number dyan. Di ba? Kaya nga tayo gumagamit ng size o para maiwasan na natin yung pagbibilang at yung mga error din. Kasi minsan kapag ka nagde-declare ka ng specific number tapos sobra pala, magkaka-error ka na. So ngayon, dahil maglo-loop siya, depende kung ilan yung size ng array. Anong gusto natin gawin kada loop niya? Siyempre, kada loop niya gusto natin magkaroon ng post increment. Tataas yung value ng index. So sa unang loop, dadaanan niya yung 0. Sa ikalawang loop niya, number 1 na. Okay? Yung index 1 na. Sa ikatlong loop, index 2 na yung dadaanan niya. Kaya tayo naglalagay ng increment. Ngayon, meron tayong block of codes. Itong block of codes na to guys, dito natin ilalagay kung ano yung gusto nating mangyari kada loop. Dahil ang gusto nating patunayan dito is ma-access natin yung array, kada isang element using for loop. So anong gagawin natin? Di magka-character out tayo dyan. Sa character out, lagay natin yung string literal. Lagay natin dito yung index number. Tapos i-connect natin. Ano yung variable na i-connect natin sa index? Yung I. Okay? So magsisimula yung index, di ba, sa 0. Pagkatapos nyan, maglalagay ako ng isa pang string literal. Space muna tayo. 2. Yan. Ang element I. Tapos gusto natin ipa-print or ipa-display kung anong element. So, paano natin ma-access yung element? Siyempre, ko-connect natin yung variable na element, 100, tapos lagay ka ng box brackets. Siyempre, indefinite yan. Anong index? Alin dito? So, ilalagay mo yung I. So, mamaya, papaliwanag ko kung bakit. Nilagay ko yung I dyan. Saka ako nag-endline. Mag-endline tayo dyan para bumaba. So, ngayon guys, papaliwanag ko na siya. Ano nangyari dito sa loob ng block of codes ni for loop? Ba't nagkaganito na? So, ganito yan guys. Di ba gumawa tayo ng for loop? Tapos, nag-initialize tayo ng variable
variable I. Ang value na nilagay natin is 0 kasi dyan tayo magsisimula. Diba dyan nagsisimula yung index? Tinuro ko na to sa inyo. Ito yung index natin. Lagay ko na lang dito. So saan magsisimula yung index natin? Yung unang elements, 0 yan. Dyan nagsisimula yung bilang natin. Kalawa, 1, ikatlo, 2, 4, 3, 4. Ito yung indexing natin. Okay? So sinimulan natin yung ating integer I sa 0. Yan yung unang index natin. Definitely yan yung element 100. Ngayon sa condition, ang nilagay natin, syempre gusto natin na ma-access lahat ng element. Kung ilan yung element, ganun din kadami yung loop. Kaya natin minention yung array size para hindi na tayo maglalagay ng number dyan. Kumbaga, ilagay mo na lang yung variable dyan, automatic na kung ilan yung element or size ng hundreds, ganun beses din siya maglo-loop. Tapos kada maglo-loop siya, gusto natin mag-i-increment yung index. Kung nagsimula tayo sa 0, next loop, dahil nag-increment, magiging 1. Index 1. Ano yung index 1? 200. Diba? Tapos next loop ulit, madadagdagan na naman ng isa kasi mag-increment. So, index 2. Ano yung index 2? Yung 300. Diba? Pag nag-loop yan, madadagdagan na naman ng isa, magiging index 3. Ano yung index 3? Yung 400 na element. So, ibig sabihin, kada isa niyan, ma-access na natin. Ngayon, ang gusto nating ipagawa sa kanya, kada maglo-loop tayo, gusto natin mag-print or mag-display tayo ng ganito. Character out, lagay mo yung index number. Okay? So, paano mo makukuha yung index number? Di i-mention mo yung variable I. Diba? Kasi nasa kanya yung index. Tapos, kada index number, idudugtong natin yung ang element I. Okay? So, ito yung mga elements. Paano mo ngayon ito ma-access? Di i-mention mo yung variable. Tapos, ilagay mo yung current index. So, kagaya ni sinabi ko, kung sa unang loop is 0 to, so, index 0. Diba? 100, 0. Ano yung index 0? 100. So, pag nag-run to, ang element ay hundreds with the index of 0. Sa unang run, 100. Sa next run niya, guys, magpiprint pa rin to, pero yung index natin, syempre, nag-loop na siya, magiging 1 na yan. Tapos dito, ang element ay hundreds or index 1 na din. Ano yung index 1? 200. So, ang mangyayari is makakakuha tayo ng display or output kung saan na-access natin lahat yung ating mga elements using for loop. Makikita natin anong index at ano yung element na meron. Okay? So, without further ado, i-run na natin to. So, ayan guys, nakita ninyo. Sa index number 0, ang element ay 100. Tama naman, index 0, ang element ay 100. Sa index number 1, ang element ay 200. Index number 1, 200 yung element. Index number 2, ang element ay 300. Index number 2, 300 yung element. So on and so forth. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to guys, mas lalo pa akong nai-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. So ito yung maiksing paraan guys kung papaano natin pwedeng gamitin yung for loop na ma-access lahat ng element. Okay? And syempre, gagamit din tayo ng size o para hindi na natin kailangan bilangin yan isa-isa. Kaya yung loop natin, dedepende na lang yan kung ilan yung size. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay guys yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. Okay guys? So, ang next naman natin is papaano naman kung ang gusto kong gamitin is while loop naman. Diba? While loop naman yung gagamitin natin. So guys, kung may natutunan ka, please huwag mong kalimutan mag-subscribe and please i-like mo yung video. Yun lang naman. Like and subscribe. Tapos proceed na tayo sa next topic natin. See you at my next tutorial.